Hello, Seek and Read the Book of the Lord. And now, magtatagalog muna tayo. I'm going to speak Tagalog for the sake of my Filipino viewers. Ngayon, pag-uusapan natin yung doktrina na end times. Nakasulat sa Biblia na ang nakakaalam lang ng mangyayari sa hinaharap ay ang Ama. Basahin natin yung ulat na sinabi ni Kristo mismo na sa Mark 13. Basahin natin sa Mark 13 verses 32. Sabi ganito: ngunit tungkol sa araw o oras na yaon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. Sabi sa English, but of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. So, in context, ang Mark 13 ay katumbas ng Matthew 24. No? Katumbas to ng Luke 21. No? Na nangangahulugan na ito'y konteksto ng pagbabalik ni Jesucristo. Dito pinapakita yung persecution of the Christians, malaking kapighatian na haharapin ng mga hinirang ng Diyos. At yun ay mga sumasampalataya kay Kristo, at yun ay mga Kristiyano. At makikita rin natin sa Acts, sa Gawa, no? Sa Acts 2, no? Sa 6 to 7, ganito ang ating mababasa. In Acts 1. Basahin natin sa Acts chapter 1 verses 6 to 7. Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon, na nangagsasabi, Panginoon, isasahuli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. So may panahon, at hindi lang panahon, bahagi ng mga panahon. So pinapaliwanag lamang ni Kristo na may mga panahon at bahagi ng panahon ng pagparito niya at ng pagbabalik ng kaharian sa Israel. At yun ay ang kaharian ng Diyos. Sabi dito, which the Father had put in His own power, na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. So, sabi ni Kristo, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam. No? Sabi sa English, and He said unto them, it is not for you to know the times or the seasons. So, dito ko inumpisahan tong topic na ito dahil marami nagkiklaim na sila ang tama. Jehovah's Witnesses, Christadelphians, Iglesia ni Cristo, MCGI, Seventh-day Adventist, Baptist, Methodist, Pentecostal, post-trib, pre-trib, mid-trib, ano pa? Millennialism, post-millennialism, pre-millennialism. Maraming views sa ganitong topic or eschatology. Pero kung usapang biblical lamang, mababasa mo talaga ang eschatology, ang mangyayari sa hinaharap. But in my case, ang atake ko kasi dito ay hindi ko nilalagyan ng sariling interpretasyon. Hinahayaan ko lang magsalita ang Biblia. Ngayon, may mababasa kang malaking kapighatian. At maraming nagsasabi na ang malaking kapighatian o ang Great Tribulation, yun kasi ang pangunahing sinyales ng pagbalik ni Kristo. No? That is the sign. Ang malaking kapighatian na sinasabi sa Matthew 20:24 ay actually napakalawak na ito, pero gusto ko siyang itapik dahil hindi siya napag-uusapan. No? Matthew 24 verses 29. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. Maraming interpretation dito. Saksi ni Jehovah, Christadelphians, Ions, and so on and so forth. Marami.
And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all tribe of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. And he shall send his angels with great sound of a trumpet, and they shall gather all together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. So, kung titignan natin dito, ang pagbabalik ni Kristo ay pagkatapos ng malaking kapigatian. After. So, post-tribulation of those days. After the tribulation of those days, the sun be darkened and the moon shall not give her light. Babalik si Kristo. Makikita siya saan? Sa alapaap. At kapag nakita na sa alapaap, makikita rin sa 1 Thessalonians 4, yung tinatawag na caught up, o sabi ng iba, rapture. Hindi naman tayo against as long na nababasa. 1 Thessalonians 4:16, sabi dito sa 16, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. So pagbalik ni Kristo, may ire-resurrect. The dead in Christ shall rise first. Remember that. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Nagigets nyo? So ang point dito is simply that when Christ, after the tribulation, He will come and then He will resurrect first the Christians or the believers. And according to Revelation 20 verse 5, that is the first resurrection. Sabi sa verse 5, but the rest of the dead live not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. In context, in verse 4, and I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither received his mark upon their foreheads or in their hands, and they live reign with Christ 1,000 years. Hindi ko na ini-specify kung ano yung tatak-tatak o ano yung so and so forth. May interpretation as microchip, as aral 666, or yun yung mga gumagawa ng nag-o-observe ng Domingo or ng Linggo imbis na Sabado. Marami interpretation, but me personally, mas gusto ko yung sinabi ng Apocalypse na mapalad ang bumabasa. Sabi yun sa Revelation 1 verses 3. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Ganon din yung sabi sa 21:18-19 na huwag mong babawasan at dadagdagan ang mga nakasulat sa hula ng Apokalipsis at sa mga bagay na mangyayari sa inaharap. Dahil yun nga, may sumpa, no? Ngayon, mababasa natin dito na may tinatawag na judgment, no? May kasama si Kristo na maghahari at binigyan niya yon ng otoridad na humatol. Sino ba tong mga to? Sabi sa Matthew 19 verses 28, ganito ang ating mababasa. At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan na sinasabi ko sa inyo na kayong nagsisisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagka uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kalwalatian, kayo naman ay magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. So merong tinatawag na luklukan si Kristo, judgment seat of Christ. There's a throne of Christ. At binigyan niya ng luklukan yung 12, no? Yung 12 apostles to judge the 12 tribes of Israel. Ngayon, ang pinupunto dito, nasa loob to ng 1,000 years. So, nandun yung judgment. Tama? May tinatawag na judgment. So, move on tayo. Dito tayo sa 5. May tinatawag na first resurrection. At yun, nabasa natin na yung first resurrection, yun yung first na ni-resurrect ni Kristo. Nang siya'y bumalik, after the tribulation of those days, Christ will come and then resurrect the Christians. And then after that, that is the first resurrection. Sabi sa 6, blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. So 2 Corinthians 5:10,
may tinatawag na judgment seat of Christ na hahatulan base sa gawa't mabuti o masama. Ano ibig sabihin nun? Nangangahulugan lang na may pinupunto dito na may first resurrection, na ang first resurrection ay wala na sa kanilang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan. So ang judgment sa kanila ay in common sense, in logical manner, is all about the reward. So pag hinatulan sila, reward ang tatanggapin nila, hindi hatol ng kamatayan, hindi hatol ng dagat-dagatang apoy. So kapag may tinupunto sa Biblia na first resurrection, ibig sabihin, sabi sa 5, but the rest of the dead live not again until the thousand years were finished. Ibig sabihin, may first resurrection at merong pang mga patay na hindi pa binubuhay hanggang sa matapos ang 1,000 years. Sa 1,000 years, kung titignan natin in context, meron ditong mga natira. Yung mga natira dito na hindi Kristiyano, I could say that hindi sila Kristiyano. Bakit? Dahil sila yung mga na-mention ditong nadaya sa verse 7 onwards. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison. Pakakawalan si Satanas, konting panahon, and shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is at the sand of the sea. So what does it mean? Ang ibig sabihin lang, si Satanas magdadaya pa. And guess what? Hindi niya na madadaya yung nasa loob ng kampamento. Bakit? Sabi sa 9, and they went up to the breadth of the earth and compassed the camp of the saints. May kampo ng mga banal. At yun na yung mga Kristiyano. And the beloved city, and fire came down from God out of heaven and devoured them. Kaya dito pumapasok yung pagtuturo. Yung mga, meron kasing madadaya si Satanas. At dito pumapasok yung tinuturuan ni Kristo at ng kanyang mga kasama, 144,000 in the great multitude. Yun yung mga kasama ni Kristo sa 1,000 years. Yun yung first resurrection. Meron pang view actually dito na pwedeng yun lang yung mga 144,000 na nakaranas ng Great Tribulation. Pero meron din other view na lahat ng Kristiyano yun. So two views yan. Pero di ko sinasabing na mali yung isa. Sinasabi ko, it's all possibility. Again, our introduction, our foundation, and our base of the truth is that God the Father is the one who will know and who will understand what will happen in the future. Wala tayong kaalaman dito. Wala tayong, in all humility, hindi natin talaga alam ang mangyayari sa inaharap. But in the Word of God's sake, kino-connect natin yung mga possibilities na pwedeng mangyari sa inaharap. So, dito, papasok ng Isaiah 2, verse 2 to 4, na tuturuan sa Messianic times, Messianic era. Yan kasi ang tinuturing na Messianic era. Yung pagbabalik ni Kristo, yung 1,000 years. That is the millennium. Then after that, meron din sa Isaiah 26, verse 9, na tuturuan yung mga tao. And I can tell na kasama tayo dito, and then tuturuan ni Kristo, at siguro tayo bilang kings and priests, sabi dito, tuturuan din natin yung surrounding nations na nasa tabi natin. At yun nga yung madadaya ni Satanas. I can tell na sila yung lahat madadaya, pero masasabi ko na nasusulat dito na some of them could be led astray or can be deceived by Satan himself. But Jesus Christ as the truth will guide us inside of that 1,000 years of reign. And sa 1,000 years na yan, dyan na yung judgment, no? Dyan na yung judgment, then reward. Dyan na rin papasok yung teachings of Jesus Christ, clarification. And sabi pa sa 1 Corinthians 6:3 na yung may mga anghel na hahatulan natin. Sabi, hindi nyo ba alam na pagdating ng paghukom, no? Hahatulan natin ang mga anghel. So, meron kasing angel that sinned, no? Sa Jude 1:6, no? So, merong mga angels that sinned. At ayoko na interpretahin yan as human false prophet. Basta nakasulat gano'n.
wala naman tayong sobra pang i-comprehend or kailangan palawakan ng pag-iisip. Basta nakasulat na gano'n yun. Bakit? Dahil meron talagang mga anghel na nakisiping sa mga anak ng tao sa panahon ni Noe sa Genesis verse 6. So ibig sabihin dito sa point na to, pumapasok yung pagtuturo dun sa Isaiah 26 verse 9, Isaiah 2 verse 2 to 4, na tuturuan yung mga taong hindi naturuan. Bakit? Kasi may tawag na Armageddon, no? Sa Armageddon, meron yung mga sa Armageddon, kalaban ni Kristo, mga anghel, basta good and evil yan. Laban ni Kristo at ng kanyang kaaway. Then after that, si Satan ay, sabi dito, ikukulong sa bottomless pit. Natalo na siya na yan Then after niya matalo dyan, dahil sa Armageddon, nakapropesiya na siya yung matatalo. Doon na magsisimula yung 1,000 years. So Great Tribulation, Second Coming, Rapture, Resurrection, and after that Armageddon. After that Armageddon, si Satanas ay kukulong ng 1,000 years. Then mag-uumpisa yung 1,000 years, doon papasok yung judgment. Judgment of the 12 tribes, judgment of the Gentiles, judgment of the angels, the teachings of the ignorance, no, ng mga hindi nakaintindi. Pero nandun yung first resurrection Christians, no? Pero may tinatawag na second resurrection. So yun na nga, after 1,000 years, dadayain ni Satanas, kakalagan siya, dadayain niya 4 na sulok ng lupa. Then, aatakin nila yung kampamento ng mga banal. Then after kampamento ng mga banal, may apoy sa langit. At yung apoy na yun, tutupukin sila Satanas at ang kanyang mga kasama. At sabi dito, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. So what does it mean? It means that there is a great white throne at may nakaupo dun. And guess what? Who is that? That is the Father God. Pero sabi sa 5:22, even ang Diyos ang ang Ama na nakaupo sa luklukan ng great white throne. Sabi sa John 5:22, binigay ng Diyos sa anak, kay Kristo, ang buong paghatol. Hindi yung mahatol ang Ama. Pero pinupunto dito na pinakita siya, no? Dahil sa judgment, no? Si Kristo yung hahatol sa harap ng kanyang Ama. Sabi niya nga, if you deny me, I will deny you in the face of my Father. No? Sa judgment day, ganun yung mangyayari. And then sabi sa 12, and I saw the dead, small and great, stand before God. So sabi sa 5, merong mga patay na hindi pa binubuhay hanggang matapos ang 1,000 taon. Ngayon natapos ang 1,000 taon, may pinupunto dito na nakita ko ang mga patay, maliit at malaki, at nangatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ng mga aklat na nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. So dito may kapangyarihan ang kamatayan. Bakit? Sabi kasi sa 13, at ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades sa mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay binulid sa dagat-dagatang apoy, at itong ikalawang kamatayan sa mga katuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi masumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Simple as that. So the first resurrection, death have no power. Second resurrection, bubuhayin yung mga patay upang hatulan sila. Some of them will be saved, some of them will not. Bakit some of them will not? Because some of them are judged according to the conscience in their hearts. And nakasulat yon sa Romans 2:17 onwards. Ibig sabihin, may mga tao na hindi nakarinig kay Kristo.
May mga tao na hindi nakarinig, mga rural places, nasa mountains, nasa forest, nasa tribal, nasa remote areas, na hindi nakarinig. Ngayon, namatay sila. Hahatulan sila sa second resurrection, and God will judge them according to their understanding of what moral is. Ano ang values sa kanila? Ano ang ethics sa kanila? As a Christians, tayo na sa first resurrection, of course, we know the ethics. We know and understand the ethics. We know the values that Christ taught us to follow God, to worship God alone, to follow Christ, and to follow His steps and examples. Ngayon, itong mga ignorance, some of them are wicked. At yun yung mga wicked na yun yung siguro. Sabi sa 21:8, yun yung mga ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao. Siguro, hindi ko ginajudge, pero siguro si Hitler nandito. At sa mga mapakiapid, at sa mga gaaway, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, yan, mga pagano. At sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. So, in onwards, makikita natin dito, after the judgment, makikita na natin dito explanation ng dagat-dagatang apoy. Then after that, dagat-dagatang apoy. Yung apoy na tumupok kila Satanas, I believe na yan din yung apoy na naging dagat-dagatang apoy na siyang itatapon kila Satanas, bulaang propeta, mamamatay tao, mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan. Ngayon, yun yung tinuturing na lake of fire or the hellfire, the punishment, the everlasting punishment na nakasulat sa 25:46 of the book of Matthew. Ngayon, after that, pinakita sa 22 na isang bagong langit at bagong lupa. Sabi nila ang langit ay new government, lupa is the new kingdom of God on earth, the new paradise. But ayun yung nasusulat. So ito lang ang mababasa ko. New heaven and new earth, the new Jerusalem na nanaog mula sa langit na binaba sa lupa, then that is the kingdom of God and the paradise of God. So, bagong langit at bagong lupa. Yung lumang langit at bagong lupa, may apoy. Yun yung pagkakaunawa ko lang po, no, with all humility, this is what I just read. Sabi sa Isaiah 66, no, na may tinatawag na gagawa ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa. Yung bagong langit at bagong lupa ay naparam ng alin? Ng apoy. Ngayon, sabi sa 14:10 to 11 of the book of Revelation, sila'y pahirapan araw at gabi. They have no rest day or night. Ibig sabihin, everlasting. So forever and ever. So I respect Christadelphians and other biblical Unitarians who believes in annihilation or in disease or non-existent belief of hell or the fire or destruction, total destruction. But me, what I just read, may mababasa ka nga naman nun, Isaiah 26:14 and 19. But it could be non-literal. But what I believe in Apocalypse is I fear God. That's why I let the Apocalypse explain itself. That pag sinabi na araw at gabi wala silang kapahingahan, ibig sabihin everlasting yan. So that old earth na nandun dinivore ang fire, dun din mabubuo yung lake of fire, and dun itatapon yung mga wicked unbelievers. Then gagawa ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa. Na sa bagong langit at bagong lupa, dun ilalagay lahat ng mabubuting tao, believers, so on and so forth. Dun ilalagay ang kaharian ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos, dun ilalagay yung paraiso, ang hardin, tree of life, no? The water of life. Dun ilalagay lahat ng buhay at wala nang karumal-dumal dun. Malinis na lahat at sabi ng Diyos, sila'y magiging aking anak at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging ama at ako'y magiging ama nila sa kanila. Sabi dito, at sinabi ng Diyos at sinabi niya sa akin, ang mga salitang ito'y tapat at tunay at ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta ay nagsugo ng kanyang anghel upang ipakita sa kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyaring madali. So dito makikita mo rin na yung Diyos, pinapakita niya sa tao yung mga mangyayari sa hinaharap. Pero siya pa din ang nakakaalam. He is the final authority. He is the final mastermind.
Sabi pa doon, yung wala nang daw templo, wala nang buwan, araw, kasi Diyos na at ang kordero ang templo doon. Sila na yung lumiliwanag doon, no? At yung tubig, no, wala nang dagat na param na. Kasi yung new heaven and new earth hindi na kailangan ng dagat. Bakit? Meron na kasing water of life. So that water of life can sustain for all eternity the believers, no? So I believe as well na yung mga sa first resurrection included na rin dito yung, or sa 1,000 years included na rin dito. I believe, I just suspect na yung kasama dito yung mga Old Testament saints. Why? Kasi may nakasulat sa Matthew, pagkamatay ni Kristo, nabuksan yung mga libingan at dinala o pumunta sa Holy City ang mga patay, no? So they raised up, no? They are raised up, and then marami explanation. Jehovah's Witness, Christian Dolphin, so on so forth. Marami silang explanation about that. Keso metaphorical yun, hindi yun nangyari, or nangyari man yun, nabuksan pero hindi sila bumangon, pero nabasa ko na bumangon, and so on so forth. Siguro yun yung purpose ng Jesus Christ, that napunta sila sa sa Holy City, and that Holy City, I guess na sila yung kasama doon. So sa 1,000 years kasama sila doon, and then sa 1,000 years na yun, kasama natin yung mga Old Testament saints, New Testament saints. Hahatulan tayo, but in reward, no? Tapos yun nga, tuturuan natin yung mga natirang tao na dadayaan ni Satanas. Some of them will fail, some of them will succeed, no? Kasi nakasulat dito na may dadayaan si Satanas, and I don't believe lahat yun madadaya. Kaya nga some of them will be taught, tuturuan sila, no? And after that, matatalo ulit si Satanas, and that's what it is. And to clarify Great Tribulation is written and understood in Revelation 12 verses 12. Basahin natin. Kaya't mga galak kayo o mga langit, at kayong nagsisitahan dyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit. Sa pagkaalam niya, nakaunting panahon na lamang meron siya. So this is 12. Kapag tinuloy mo yan, chapter 13, nag-umpisa na dyan yung beast. Nandiyan yung Antichrist, nandiyan yung mga false prophets, 666. Yun yung Great Tribulation. Ano? Yun yung tribulation na ipaparanas sa mga Kristiyano. And it's a persecution. Kapag sinabing persecution, ibig sabihin, hindi to galit ng Diyos. Maraming nagsasabi, like Baptist, like a pre-tribulation rapture believers, na ang Great Tribulation is wrath of God. May verse sila, 1 Thessalonians 5:9, na we are not appointed, God did not appointed us to wrath, but to salvation in Christ Jesus. Ano ibig sabihin nun? Tama naman. But this is not the wrath of God. 666, Antichrist, hahayaan ng Diyos na mangyari. Ano, may galit ba siya sa mga Kristiyano? Hindi. Kaya nga ito'y wrath of Satan na ipararana sa mga Kristiyano. Kaya nga may tinatawag na vengeance o paghihigante ng Diyos. Great Tribulation, wrath of Satan. Ipaparanas to sa mga Kristiyano. And after that, Christ will come. Then after Christ will come in Isaiah and in Revelation 6:11 to 17, i-compare mo yun sa Matthew 24 verse 29. Magkatugma. Na after the tribulation of those days, the sun be darkened and the moon shall not give her light. And then the Son of Man will appear, and every man will see. So, Great Tribulation, wrath of God, ay wrath of Satan. Then Christ will come, resurrect the Christians. And then after that, wrath of God. Wrath of God. Wrath of the Lamb. So magagalit ang Diyos. Si Kristo magagalit. Gagantihan niya ngayon yung mga nag-persecute, the Antichrist, the false prophet, and so on and so forth. Then after that, doon na magkakaroon ng Armageddon. After that Armageddon, si Satan matatalo. Si Satan ilalagay sa bottomless pit. 1,000 years, pakakawalan siya. Dadayain niya 4 na sulok ng lupa. Atakin yung kampamento. And he will be defeated again.
Nagigets nyo? So, merong sa 12, sa Revelation 12, may paglalaban si Miguel at si Satanas. Matatalo si Satanas. Ngayon, pag natalo siya, bad trip siya. Ngayon, tayo yung pag-iinitan niya. Yan pa. At marami pang iba. Ngayon, gaano ba katagal ang Great Tribulation? Sabi nila 7 years. Sabi nila 3.5 years. But here, in Revelation 2 verse 10 last, fear none of those things which thou shalt suffer. Huwag mong katakutan ng mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit ng ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. At yung 7 years ng Daniel 9:27 and so on, ayan ay nangyari na 1st century way back. When Christ, yung sa 7 years pa na yun, kalahati nun, si Kristo ay namatay sa krus. And after that, the temple was destroyed and so on and so forth. Nagigets nyo yung point. Ang punto, hindi lahat na nakapropesiya sa Daniel, sa Jeremiah, will happen in the future. Some of them is already fulfilled in Christ's life. Sabi doon, after yung kalahati ng 7 years, kasi diba 62, no? 62, then yung 62 plus yung 7, then may matitirang 1 year, diba? 69, tapos may matitirang 1 year, 1 week, no? 70 weeks yun, diba? So yung matitirang 1 week, katumbas nun 7 years. Nun, after 3 years, si Christ ay hininto ang offering, sacrifice. Then after that, no, doon natbuo yung 7 years. So, hindi siya Great Tribulation. Hindi siya Great Tribulation. But there's a persecution that was experienced by the Jews before. Yun yung naranasan ng mga Hudyo, yung persecution na sinasabi sa sa Matthew 24:15, yung desolation na tinatawag sa Matthew 24 verse 15 na kinuha ni Matthew sa Daniel ay yung katulad nun. Hindi yung araw o panahon ng 7 years time span, hindi. Kundi yung katulad nun na ipipersecute din yung mga Christians, mga new believers na. Hindi na yung mga, yun nga yung tinuturing na Jacob's trouble. Diba? So, ganun. Great Tribulation, Christ will come. After the wrath of Satan, Christ will come and then He will revenge for the sake of the Christians, for the sake of us. No? Then, there's a wrath of God. Then, Armageddon. No? Pag second coming, re-resurrect. Armageddon, matatalo si Satanas, kukulong 1,000 years, judgment, teaching, and so on and so forth. After 1,000 years, magdadaya si Satanas, idadaya yung 4 na sulok ng lupa, atakin yung kampamento ng mga banal. After that is matatalo na naman si Satanas, ibubulit sa dagat-dagatang apoy. After that is the judgment, final judgment. So 1,000 years, nandun na yung full judgment for the reward of the believers. But the second judgment is either you die or you save. You get? So patience works. And after that, nandun na yung new heaven and new earth, nandun yung kingdom of God, nandun yung paradise, and so on and so forth. At yung kingdom of God na yun, yung New Jerusalem na yun, may tinatawag si Pablo na ikatlong langit. Nandun ang paraiso. Ngayon, nandun ang bagong langit at bagong lupa na ibibigay sa atin. Wala pa yun ngayon. Pero nag-i-exist na yun ngayon. At inihahanda yun sa atin. Sabi ni Kristo, ipaghahanda ko sa inyo, kayo sa tahanan ng aking Ama sa langit. Then yun, yung ikatlong langit na yun, doon tayo titira. At yun, nandun yung new heaven, new earth,
Tapos, bababa sa Diyos, galing sa Diyos ang bagong Jerusalem. At doon titira yung 144,000. Then may sukat pa yon. No, may mga pangalan ng 12 apostles and the 12 tribes. 144,000 is exclusively only for the Jews, for the Israelite people, and not Gentiles, because Gentiles in Isaiah, in Revelation 7, 9 onwards, meron tayong specific number, and we are not just 144,000. We are great multitude that no one can number. Ibig sabihin, hindi tayo mabibilang. May 144,000 of the Israelite, and meron ding Gentiles na no one can number. At lahat yun, Christians, believers, na nakita ni Juan na yun nga yung makakaranas ng 1,000 years. Yun yung makakaranas ng new heaven and new earth, the immortality, the paradise, the kingdom of God. So, yun ang full eschatology of the biblical Unitarian Christianity. And thank you for watching. I hope it helps. And correct me if I'm wrong on this, but nababasa. Sabi ni Pablo, wag na kayong lumamang. Wag kayong lumamang sa mga bagay na sa mga bagay na nasusulat. Sabi ng Biblia na wag niyo nang dagdagan o bawasan. Hayaan na natin magsalita ang Biblia. Wag na tayong magpakakomplika kaysa yung Russia, kaysa yung North Korea, kaysa nasa Biblia daw yung mga. Huwag na nating mag-akusa. Kaysa daw yung Santo Papa, siya daw yung Antichrist, false prophet. Huwag na tayong mag-akusa. Hayaan na natin ang Diyos. Sabi nga ng Biblia, huwag na muna tayo humatol ng anuman. Kundi hayaan natin ang pagbalik ng Panginoong Jesucristo, no? Na siya yung mag-ahayag ng mga bagay ng kadiliman. Lahat ng otoridad ng paghatol na sa Kanya naman, binigay na ng Ama. Ngayon yung Diyos ang ating Diyos. Si Kristo ang ating lahat. Ang lahat ng lahat. Siya ang ating daan sa Ama, siya ang ating propeta, pastor, obispo, apostol, siya ang ating saserdote, siya ang ating hari, siya ang ating Panginoon. Dahil siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang sinag ng kalwalatian ng Diyos. Ngayon, for the glory of God, Jesus Christ is the mediator between us and God. No, tandaan niyo yan. At yung Espiritu Santo ng Diyos na siyang presensya, siyang gabay, at siyang kapangyarihan ng Diyos, na siyang gumagabay sa atin, na siyang kumo-comfort sa ating buhay araw-araw. So, thank you for your time, and seek and read the book of the Lord, and the truth shall set you free.